DJ, tsaka si Coach Anthony, yung nabigay ko sa Coach Anthony. Bawat isa po sa inyo may kanya-kanya po. First time dito. First time po. So welcome po dito sa Surfing Capital of the North. Or dito sa natin niya. So welcome po muna sa surf school. Yan po yung pangalan ng surf school po natin. And first question, okay lang po ba yung mga medical history natin? Wala naman po tayo mga past injury dati, sakit sa hika, sakit sa puso. Yung swimming skills, okay naman po. Hindi po ako Marunong lumaban. Pareho lang po kayo magkamagkabi. pula. Hindi, mababaw lang siya ngayon. Ngayon high tide. Ay ngayon low tide na low tide siya. Kasi kanina umaga sobrang high tide. Kasi grabe yung hirap sa pagtuturuan. Yung lumalangoy pa kami. Okay, so yung dahil first time nyo, wala pa po bang nakapag-trestle nyo dati? Ako po nagsabaler. Okay. First time din. So refresh. Dalang. Okay, ma'am. Although baka magkaiba yung basic namin dito saka sa Baler. So dito, yung land basic namin dito is sasabihin po namin yung mga part ng board, paano yung pagtayo, and lastly yung safety. Number 1 po yan. Okay? So yung board na gagamitin nyo is softboard, longboard. Hindi siya, hindi delikado to, pero mag-ingat pa rin tayo. Sa safety natin mamaya, sasabihin ko yung mga dapat na, sasabihin ko yung mga safety para para hindi kayo tamaan ng board. Okay. Yung part ng board, yung part nito, tail sa likod. Sasabihin ko yung mga part nito. Siyempre para alam nyo naman yung mga part ng board. Tail, dito namin po kayo itutulak para magkuha ng alon nyo. Kasi hindi po kayo magpapadil dito. Ang aaralin natin dito yung mga balance nyo. Balance. Okay, yung buong ibabaw ito yung upper deck. Siyempre dito kayo dadapain din tatayo mamaya. And then, gilid, ito yung reels. Siyempre dito po kayo kakapit. Sampa sa board. Although kapag papunta na kayo sa lineup, kumapit lang kayo ng mahigpit para pag may dumating na alon, hindi kayo tatangayin. Sa harap yung nose, doon po kayo nakaharap dapat every time na dadapa sa board. Okay. So, mayroon din tayong nakukonyot tayo. Buya. Doon naman. Sa po yung nakakulit sa pins yan. And ito naman po yung leash plug. Sa loob, kung saan nakatali dito yung leash cord. And then ito yung leash or leg loop. Okay, ano rin natawag natin. So nung nag-surf pa sa Baler, ma'am, saan po dinalagay ito? Paa. Sa paa. Dito po sa La Union, hindi po sa paa, sa leeg. Joke lang. Sa dominant foot natin, I think both of you is a right-handed. Paa. Right. Alright. So kung alin yung mas malakas na paa natin, siya yung nasa likod. So yung right. So doon din natin ilalagay ito sa may ankle ng paa nyo. Okay. So ang gamit ng leg loop para pag bumaba tayo sa board, hindi lalayo ito sa atin. Saka mamaya, pag kunyari, nag-rides kayo, so ang gawin nyo lang, huwag nyo hahawakan yung board. Kasi pag hinawakan nyo ito na mali yung pag-ikot nyo dyan at tinamaan ng alon, ari tatamaan tayo. So mas maganda, tali lang yung hahawakan nyo mamaya, pabalik sa instructor natin. Lakad lang po kayo pabalik sa instructor pag di po namin kayo nasundo kaagad na. So ito naman po yung bata, isa po yung nakaglide sa tubig. Huwag na kami nakadapa dito. Okay. So ito naman yung mga pins natin. Ang gamit ng pins ay controller. So pag wala yung pins na to, dito sa board, so yung rides mo dito, minsan mo lang direction, ang nangyayari, umiikot, doon po masisira yung balance natin. So yung surfboard na ginagamit po natin ay gawa po ito sa styro na binalutan po siya ng mga fibercloth para matibay, hindi po siya kahoy ha. So yun po yun. So any have a question po tayo sa part ng board? Nothing. Okay. So, what we call sa gilid ng board, reels. How about sa likuran? Tail. Tail. How about sa harap? Paa ibabaw. That is upper deck. Upper deck. Guys, nakikinig sila. Kasi yung mga ibang tinuturoan namin, pag nagbibigay ako ng land basic, bigla sila nabablanko, di nila alam may quiz. Testing ko sila kung nakikinig pa talaga. Okay? Leg rope. Okay, pupunta naman tayo sa stances. So both of you right-handed. So ang tawag sa stances po ninyo na yan ay regular footer po kayo. So ako right-handed ako, pero pag nag-surf ako, kalawete ako. So ang tawag sa stances ko niyan ay goofy footer. Okay. Ngayon pupunta tayo sa pagsampa sa board at ipapakita ko po sa inyo dito kung paano yung pagtayo natin mamaya. Kung paano kayo tatayo. So, papakita ko sa inyo dito. Okay.
Paano yung pagsampa sa board? Kapag papasampahin tayo ng board, sa board, kapit lang sa gilid, unahin natin dito yung upper body, then yung lower body. So wag po tayong too much in the back. Anong mangyayari? Pag tumayo tayo, pag binush na tayo ng instructor natin na masyado tayo nasa likod, lahat ng bigat na pupunta sa likuran. So ang mangyayari, hindi naman siya ano yan. Ang mangyayari, hindi mag-glide, magpipreno siya. Kasi yung bigat nasa likod lahat. So maiiwan tayo ng alon yan, mauulan na yung alon. So, wag din masyadong nasa harapan. Ang tendency niyan, maaari siyang mag-nose dive. So pag nag-nose dive, ang nangyayari minsan, lumilipad yung board. So maaari tayong tamaan. So napakadelikado din yun. Okay, from 10 part, kunting adjustment lang po tayo. Okay? At least hindi nakalabas yung paa natin sa board, sa 10 part. Then, pag bumaba tayo, pag nakadapa na tayo sa board, unang hanapin nyo dito yung balance nyo. Malalaman nyo yan kung wala kayo sa balance kasi nasa gilid, kung nasa gilid yan, nakatabi nyo yung board, maaaring tumaob tayo dyan. Okay, ngayon yung ibibigay kong pagtayo sa inyo, yung tinatawag po naming bend up. So, paano yan? Pag sinabi ng instructor natin, ready na po tayo. So yung kamay, side ng chest lang, ano po. Then fold nyo na rin yung right foot. Nakatapat lang po siya sa tuhod ha. And then, okay lang na nakalabas yan. Hindi pwedeng ready. So nakaganon, mahihirapan yung kaliwa sa pag-push up. So dapat, okay lang na nakalabas yan. Then nakatip po yung mga paa natin. Yung kamay, side ng chest, wag sa gilid. Ano mangyayari? Maaari tayong gumulas. Saka wag po tayong kakapit. Kasi pag nag-shake yung form niyan, hindi ka na makakatayo niyan. Kasi may tandem kami online. Yung naka-fold. Ganyan din. Okay, ready position na tayo. Pero wag muna tayong tatayo kaagad kapag sinabi mo hindi. Meaning kasi yan, may alon na kung hindi bigay sa inyo. Okay, pag pinush tayo ng instructor natin, sinabi tayo, kailangan natin mag-push. Forward natin yung left foot. Bitaw sa board, then i-angle natin yung paa ng ganito. So yung paa naka-sideways siya sa board, hindi siya nakaharap ng ganyan. Maaari tayong dumulas. So dapat nakaganon lang. And sideways din yung katawan. Then nakabend lang yung knees natin dito. Then always look forward. Pwede nyo spread yung kamay for the balancing, nakakatulong yan. Hindi naman pwede yung mababang bend ha. Panti lang po. Okay. And then laging nakatingin sa harap kapag nagre-rides tayo. Do not look to your board. Diyan tayo nawawala sa balance pag tumitingin tayo sa board natin. Saka pinakaiwasan natin yung nakayupo tayo ng ganyan kasi maaari tayong mag-dive. Okay, mabigat na yung upper body. So ngayon, yung wide is only shoulder wide. Huwag naman po siyang masyadong wide. Saka wag din siyang closer. Ngayon, kapag yung rides natin is lulubog na yung harap, kailangan natin mag-lean back. Okay? Kapag ka naman naiwan ng alon, you need to move forward or accelerate. Pero kami din yung magsasabi niyan. Pero pag maganda yung push ng wave, huwag kayong gagawin ng lean forward at saka lean back. So i-maintain nyo na lang yung balance, then rides po tayo. Okay? Pero dapat pag kailangan, pag nakapag-rides po kayo, dapat nakangiti po kayo ha, hindi po nakasimangot ha. Naka-smile ha. Kaya kabahan na kami, parang balance pa ako dito. Huwag kang kabahan mo lang kasi pag nakatayo ka dito at nakapag-rides ka, sasabihin mo masaya. Parang siya masaya na sa iba. Ay, okay. Okay. So wag niyo lang gagamitin. Wag niyo lang gagamitin yung tuhod sa pagtayo. Ito pa. Papakita ko naman yung mali. Ready? Pag tumayo ka at ginamit mo yung tuhod, wala na. Oo. So kailangan push up. Yung kamay ha, yung position po ng kamay natin, ganito, hindi po siya ganyan. Dapat nakaganito. Okay, ready position and tayo. Forward mo lang yung left foot, back sa board, bend na tayo. Then right. Always look forward po ha. Huwag po kayo nakatingin sa mga macho sa gilid ma'am. Huwag ka rin nakatingin sa mga nakatupis sa gilid sir ha. Right lang tayo. Okay, isa pa question na po tayo. Sana. Sa safety naman, kapag nagbigay kami ng alog sa inyo at nakatayo kayo, nakapag-rides, huwag isasagat sa shoreline, sa gilid, sa may buhangin. Kasi sa sobrang bilis ng takbo ng board natin na nasa ibabaw tayo, pag sinagad nyo sa buhangin yan, biglang magsasalin stop yan. Sasayad yung batang tsaka yung pins. Ang mangyayari, titilapon kayo. So
So maaari kayong sumubsob sa buhangin o maaari kayong matapilok. So before shoreline, kailangan nyo nang bumaba. Jump lang kayo ng ganito. Oh, yan. Dito lang po kayo bababa sa side by side. Basta ako, malapit na ako sa gilid. So di bababa na lang ako. Parang nag-step back lang ako ng isa. Oh, di ba? Okay na yan. May bato po ba? Yung mabato? Buhangin po doon. Okay lang. Okay. Apo. Pero wag kayong bababa dito sa harapan. Kasi ay mangyayari niyan, lilipad yung board, tatamaan tayo. Ngayon, pagkatapos nyong mag-ride, wag nyong kukunin yung board, wag nyong hahawakan yan. Tingin kayo sa gitna. Tingin kayo sa gitna, sa middle. Kasi sa alon, kasi pag kami dumating na nagra-rides, baka maaari kayong tamaan. Siyempre, yung mga kagaya yung mga beginner, hindi marunong mag-maneuvering. So kapag paparating sa'yo, di kailangan hayaan mo naman siya natatamaan ka. Di ang gawin natin, iwasan natin. Especially pag nag-rides kayo tapos bumaba kayo sa board. Ganun. Huwag niyong hahawakan yung board. Unang tignan niyo yung kung may paparating ba. And then kung wala naman, ayan, kunin niyo na yung tali niyo sa paa niyo. Lagyan niyo ng gap ng 1 meter. And then lakad na lang kayo papalik sa instructor ninyo. Pero huwag niyo ipupulupot sa kamay ha. Huwag niyo ipupulupot. Opo man, parang humawak ka lang ng leash ng dog. Ganun. Okay lang man siya na dumulas, pero naka-attach naman siya sa paa. Opo. Kaya parang dalawa. Pero wag nyo lang pong ipupulupot sa kamay to ha. Okay. Ang mangyayari dyan pag tinamaan kasi ng alon to, pag rumagasayan, papunta sa gilid, syempre hihigpit yan. Masakit. Mas maganda yung ganyan lang. Tatamaan kayo sa paa o sa katawan nyo. So wag lang po. Okay, example naman na wipe out ako. Tapos ang naging position ng board pagkaangat ko ganito na. Alon, board, ikaw, so delikado din siya. Nagets nyo po yun, yung sinasabi ko na, oo, delikado po yan. So ang gawin nyo lang, pag nakita nyo ganito habang wala pang alon, itulak nyo na, papalayo sa inyo. Okay, para pag tinamaan ng alon, safe po kayo. Pero, before mo itutulak yan, kailangan i-check mo rin doon. Andun pala yung kasama mo, tinulak mo, edi siya naman ang tinamaan. So mali yun. So ang gagawin na lang natin, stay away in your board. So maglakad kayo pupunta sa tail. Sa tail lagi. Hindi sa nose o sa harapan. Ang mangyayari, kapag nasa tubig to, dito ka naglakad, automatic yan, susunod at susunod yan. Okay? Kasi pag nasa tubig to, sobrang gaan yan. Oo. Pero pag malayo kayo sa board nyo, hindi nyo kayang kunin yan at tatamaan na ng malakas na alon, ang gawin nyo lang po, lumubog na lang po kayo kaagad. Sumisid po kayo sa ilalim ng tubig para kapag gumagasa yung board sa taas, at least lumubog po kayo. So mag-stay lang po kayo ng mga 3 seconds sa ilalim, tapos pag namaan na ng alon nyo, ayun na yun, wala na, dito na kayo. Okay? So okay na yun. Kahit hampasin ng alon nyo, at least wala po kayo doon. Alright? Kasi malayo sa board. Oo. So, any have a question po tayo? Wala po. Wala na po. Wala na po. Sa pagbaba, wag po kayong magdadive ha. Kailangan jump lang kayo dito. Okay. Yan. Okay. Sayang no, sana malamig.